Ng gabi po. Hello. Um, so di ba po nakakakilala sa akin, first time ko po kasi dito magsalita ngayon at ako po si Jenny Dulba. So, nagagalak po yung puso ko, na first time ko na magsalita dito, ibahagi yung salita ng Panginoon sa inyong lahat. Na definitely po, hindi ito yung magiging huli na mag-share ako ng salita ng Panginoon. So, purihin po ang Panginoon na naka-join po ako ngayon. Bago po tayo mag-umpisa, manalangin po tayo. Naririnig po ako ng maayos. Hello po. Yes po. Yes po. Okay po. Pray po tayo. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, pinupuri, dinadakila ko ang pangalan mo, Lord God. Lord, tunay nga, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, ang bawat isa, anuman yung mensahe mo, Panginoon, ay papahayag, Panginoon, through me, Lord. Lord, tunay nga ikaw yung maririnig, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa opportunity na ito na binigay mo sa akin para ibahagi yung salita mo, Lord Jesus. Panginoon, alam ko po sa bawat mensahe mo, sa bawat salita na lalabas sa aking bibig, Panginoon. Tunay nga na powerful yung pangalan mo, powerful, Panginoon, yung mga salita mo, Panginoon. Tunay na tatanim sa puso, sa isipan, Panginoon, at sa gawa, Panginoon, yung mga salita mo. Lord, tunay nga, Panginoon, ay anoint mo, Panginoon, yung bawat isa, Panginoon. I pray, Lord Jesus, na bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, knowledge and learning, Lord God, in Jesus' name, Panginoon. Malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu, Lord God. Lord, maraming salamat po sa bawat isa. Ihanda mo po yung tenga nila, Panginoon. Ihanda mo po yung puso nila sa pakikinig ng salita mo. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang pag-uusapan po natin, ang salita po ng Panginoon ngayon is tungkol po sa pananampalataya. Ano nga ba yung pananampalataya na may kalakip na gawa? So, punta po tayo sa Hebrew 11. Tignan po na muna natin kung ano ba yung pananampalataya. Ayan po. Sabi dito, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Alam ko po, hindi nalingid sa kaalaman ng bawat isa kung ano nga ba yung pananampalataya sapagkat nangyayari to sa ating buhay. Tayo ay nananampalataya sa Panginoon sa bawat mga ginagawa niya sa buhay natin. Naniniwala tayo sa mga ginawa niya. Hindi man natin nakikita yung kagalingan, pero nararanasan natin yung kagalingan. Hindi po natin nakikita yung mga himala, pero nararanasan natin yung himala. So, ang pananampalataya po, yun yung mga inaasahan natin na alam natin mangyayari. So, mayroon pong story na tungkol sa pananampalataya. Buksan po natin sa 1 Samuel 1, verse 9. Ito. So, yung story po na to, no, tungkol po to sa mama ni Samuel. So, sa kwento ito, so simula pa lang po, nilalait na siya ng isa pang asawa, ang asawang lingkod ng ayan po. So, basahin na lang po muna natin. Sabi po dito, minsan, matapos silang kumain sa Shelo, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan, hindi ninyo ako pababayaan sa halip pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana,
Ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya lumapit ito at sinabi sa kanya, "Tama na yung paglalasing mo, tigilan mo na ang pag-inom ng alak at magpakatino ka na." "Hindi po ako lasing," sagot ni Ana. "Ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at idinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po sana ninyong isipin na ang inyong likod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin." Dahil dito, sinabi ni Eli, "Ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan." Sumagot si Ana, "Magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin." Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuloyan at kumaing wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba kay Yahweh at pagkatapos ay umuwi na sa Rama. Sinipingan ni Elkanah si Ana at bininig ni Yahweh ang dalangin nito. Nagbuntis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang pinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, "Hiningi ko siya kay Yahweh." Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. No? So makikita po natin sa story ni Samuel, no? Sa magulang ni Samuel. Nung times na hindi pa man nabubuo si Samuel sa tiyan ng nanay niya. Ano ba yung ginagawa ni Ana nung mga times na yon? Hindi po ba makikita natin kung mababasa po natin sa story niya, grabe po yung pananampalataya niya. At sa kalakip nun ay yung gawa. So papaanong paraan po nakikita yung pananampalataya niyang may kalakip na gawa? Sa pananalangin niya po. At sa pagpunta niya araw-araw sa para dumulog kay Yahweh. Hindi po ba? Dahil sa pananampalataya niya na may kalakip na nagawa, nananalangin siya, hindi po ba? Nakita po ninyo kung gaano kabuti ang Panginoon. Na kapag sa bawat pananampalataya mo na may kilos ka, may ginagawa ka, makikita mo yung hinihingi mo kay Yahweh, di ba? As nakita niyo po yung sa story ni Ana yung kanyang matagal nang inaasam ang magkaanak. Hindi po ba? So, purihin ang Panginoon dahil sa buhay ni Ana na kahit na nilait siya, kahit na nakaranas siya ng pagtutuligsa dahil hindi siya magkaanak, pero alam niyo po yung pananampalataya niya na binigay niya yung alalahanin niya sa Panginoon, dinulog niya sa Panginoon yung nararamdaman niyang kabigatan sa puso. Alam niyo po yun, kapag ikaw po, dumulog ka sa Panginoon andyan lang yung Panginoon, isang tawag mo lang, di ba po? Basta yung puso mo, dinananampalataya sa Panginoon. Minsan nga po, di ba, kulang yung pananampalataya na walang kalakip na gawa. Yung sinasabi natin, ay naniniwala ako sa Panginoon, na ibibigay niya to sa akin. Halimbawa po sa trabaho, nananampalataya ako, inaasam ko to, alam ko, ibibigay sa akin to ng Panginoon, pero wala ka namang ginagawa. Alam niyo po yun, yung humingi ka nga ng advice sa iba, di ba? Na, alam niyo po yun, yung nananampalataya ka, nasa puso mo na magkakaroon ka ng trabaho, pero hindi ka naman naghahanap ng trabaho. Baliwala po, di ba? Kasi, wala kang kilos, wala kang action na ginawa. Sabi po sa Matthew 21:22, sa above po. Sabi dito, "At ano pang bagay na hinihingi sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tanggapin." So, sa bawat panalangin natin na hinihingi sa Panginoon, no, kalakip yun yung pananalangin is ang uri ng gawa. At yung pananampalataya natin, yung pagtitiwala natin na itong pinapanalangin natin ay mangyayari. Dapat po sa bawat panalangin natin, nandun yung declaration o yung pagtanggap natin sa mga panalangin natin, hindi po ba? Alam ko sa lahat po, sa bawat isa po sa atin, may nare-receive na tayo na panalangin natin, mga answered prayer. Kasi po, katulad ko po na isang hamak na estudyante lamang po, wala akong trabaho po at yung buhay po namin dito sa probinsya, hindi po talaga, hindi po marangya. Na, halos wala kaming makain.
Hindi po kami yung, alam niyo po, yun yung araw-araw may ulam. Pero hindi kami pinagkukulang ng Panginoon sapagkat alam ko po, sa bawat araw na yon na, naiyak ako, sa bawat araw na yon na nananampalataya ako sa Panginoon na kahit ganito yung sitwasyon namin, hindi niya kami pagkukulangin, hindi niya kami pababayaan. So, share ko lang po, nung simula nang ako'y manampalataya na may kilos, nakita ko po yung glory ng Panginoon. Nakita ko kung paano kumilos yung Panginoon. Kung paano niya tuparin yung mga panalangin ko na hindi ko lubos maisipan na marireceive ko po. Katulad na lamang ng, kung iisipin ko po yung dati kong buhay, hindi ko alam kung makakapag-aral ba ako ng college. Hindi ko po alam kung may tutulong ba sa akin. Pero nung naniwala ako sa Panginoon, nanampalataya ako sa Panginoon na alam ko kikilos siya, hindi ako nagkaroon ng doubt na makakapag-aral ako sa college. Hindi ako nagkaroon ng doubt kasi alam ko ipagkakaloob ng Panginoon. At isa doon ang sinabi ng Panginoon sa akin na sundin ko siya, na maging obedient child ako para sa Kanya. So, ginawa ko po yun sa pagkakaloob, sa pagtatights, sa paglilingkod sa Kanya. Ginawa ko po yung best ko na ibigay sa Panginoon yung nararapat. Opo, nagkakamali rin ako sometimes. Bawat isa naman po sa atin, alam ko, nagkakamali tayo. Pero, ano po yun, kapag ikaw, yung puso mo, binibigay mo talaga sa Panginoon, yung pagtitiwala mo sa Panginoon na mananampalataya ka at kikilos ka, susunod ka sa Panginoon, makikita mo talaga yung mga bagay na kaya niyang gawin para sa iyo. Meron pa pong isang story sa Biblia, sa Isaiah 38 po. Nandiyan na po. 22. Isaiah 38:1 verse 6. Ayan po. Sabi dito, nang panahon yon, nagkasakit ng malubha si Hezekiah at nasa bingit na ng kamatayan. Kaya siya dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ni Yahweh. Ipatawag mo ang iyong sambahayan, gawin mo na ang inyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos nanangis siya ng malakas. Muling nagsalita si Yahweh kay Isaiah. Ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Hezekias ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng inyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ng iyong buhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito ay hindi mapapahamak sapagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Asyria. So, grabe po yung ang salita ng Panginoon, Powerful. Noong time po na to, si Zacchaeus po, siya po yung hari ng Israel noong time na yun. Siya po ay naging isang mabuting lingkod ng Panginoon. Ginawa niya yung mga bagay na pinag-uutos ng Panginoon. Naging masunurin siyang anak ng Panginoon. Naging masunurin siyang hari. Naglingkod siya sa Panginoon ng buong tapat. Naglingkod siya at pinulungan. Ano po yun? Kung ano yung sinasabi ng Panginoon, ginawa niya. So, nasa righteousness po siya. Pero grabe yung pagsubok na dinagdaraanan niya dito, Yung mamamatay na siya dahil sa isang sakit lamang. Yung wait lang po. Wala nang pag-asa. Sinabi sa kanya, hindi na siya gagaling. Mamamatay ka na, sinabi sa kanya. Pero alam niyo po yun, nung dinulog niya sa Panginoon yung hinaing niya, dinulog niya sa Panginoon yung bigat ng kalooban niya. Hindi po ba? Nakita niyo, nabasa po natin, grabe yung pagsagot ng Panginoon. Kasi alam niya sa puso ni Hezekiah, tapat ang si Hezekiah. Sinunod niya ang Panginoon. Sinunod niya yung nais ng Panginoon o yung will ng Panginoon para sa kanya. Kasi kapag ikaw po, Biblia po, tapat ang Panginoon sa mga tapat sa kanya. Amen? Hindi po ang Panginoon, alam niyo po yung promise ng Panginoon,
hindi po siya yung iiwan ka lang dahil sa nagkakagawa ka ng kasalanan, hindi po, 'di ba? Pero dito po sa kanya, sinunod ni Hezekias lahat ng pinag-uutos ng Panginoon. At sa isang dulog niya lamang po, nakita niyo po kung gaano sumagot ng Panginoon. Ganon rin po sa atin bilang isang mga Kristiyano. Ano? Nakikita ng Panginoon yung bawat ginagawa natin. Nakikita ng Panginoon yung bawat paglilingkod natin. Nakikita ng Panginoon yung puso natin na tapat sa Kanya. Nakikita ng Panginoon, walang hindi lingid sa kalaman ng Panginoon. Hindi lingid sa kalaman ng Panginoon lahat ng ginagawa natin, ng iniisip natin. Kapag alam niya, itong anak ko sumusunod sa akin, tapat to sa akin, hindi niya ako sinusuway, hindi po ba? Nakikita niya po yung yung mga bawat ginagawa natin. So kapag tayo isang dulog lang natin sa kanya at alam ng Panginoon, itong anak ko na to, masunurin to sa akin. Alam niyo po, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Yung pangako niya sa atin, ibibigay niya talaga. Ipaparanas niya sa atin. Ano man yung hilingin natin, ano man ang dalangin natin sa Panginoon, ibibigay niya. Ayon sa kanyang kalooban, siyempre. So makikita niyo po, no, yung grabe, mamamatay na si Hezekias, pero alam niyo yun, dinulog niya lahat ng saloobin niya sa Panginoon. Nagkaroon siya ng hopelessness into hopeful. Nagkaroon siya ng pag-asa nung time na binigay niya sa Panginoon yung bigat ng kalooban niya. So, hindi lang siya yung nakatanggap ng kaligtasan yun. 'Di ba po? Sabi sa akin, binigyan siya ng 15 pang taon para mabuhay. Hindi lang po siyang nakatanggap ng hindi lang siya yung nakatanggap ng pangako ng Panginoon, pati po yung sambahayan niya. Pati po yung lungsod na mapapahamak sana dahil sa kanya naligtas din. Ganon rin po sa atin, ano. Every time po na ako sumasakay po ako sa bus papuntang school, 1 hour po yung biyahe ko. Pag ako nananalangin talaga ako sa Panginoon syempre may mga times po na, yung one time nga po yung bus na sinasakyan ko, nawalan ng preno. Alam niyo po yun, yung alam ng Panginoon, may tapat sa kanya. Alam ng Panginoon na yung anak niya nandoon na naglilingkod sa kanya. Hindi niya ako hinayaan. Pati yung mga kasama ko po ay naligtas din, hindi po ba? Kasi yung time na yon, nawalan po kami ng break. Pero purihin ng Panginoon dahil sa pananalangin namin, sa pananalangin ko sa kanya, dininig niya ako. So, bago pa man talagang maano yung bus na sinasakyan ko, mabunggo. Hindi naman po natuloy yung pagkabunggo kasi nga bago pa po nawalan po ng preno pero nakahinto pa rin po kasi po may umalalay na other bus. So, natutuwa ako sa mga ginagawa ng Panginoon sa buhay ko kasi sa sobrang dami ng ginawa niya sa buhay ko, hindi ko na kayang isa-isahin. Pero sabi nga po sa testimony ko po, nung time na bago po kami mag-youth camp dyan sa Olonga po, nabibless po ako kasi gusto ko pong i-share kasi sobra yung ginawa ng Panginoon sa amin na JCM Calao po. Nung time na yon, 16 years old pa lang ako. I mean, 17 years old. Estudyante, pa lang ako, senior high. Wala po akong pera talaga na kung paano ako na ibibigay para makasama ako sa youth camp. Pero alam niyo po, kasabay ko nun si Pastora Kat na ginawa namin yung nanampalataya kami sa Panginoon habang may kalakip na gawa. Nag-ayuno kami, binigay namin yung hinaing namin sa Panginoon. At tunay nga yung Panginoon sa bawat pagdulog namin sa Kanya, dinirinig niya kami. Dinirinig niya tayo sa bawat pagdulog natin sa Kanya. Nung time po na yun, hindi po namin kaya kasi po, isa lamang po akong wala pong kakayahan, pati pamilya ko. Hindi po nila kaya kahit maglabas ng 1K or 2K. Hindi po nila kaya Pero may Panginoon ako na nagpo-provide. Kaya yung hindi namin kaya, na pagkaloob niya. At purihin po yung Panginoon kasi sa buhay na ibinigay niya sa amin, sa buhay ni Pastora Kat, na estudyante lang din siya nung time na yun Pero grabe, nung dinulog namin sa Panginoon, nanampalataya kami, at sinabayan namin ng gawa, nag-ayuno kami, nanalangin kami, nanangis kami sa Panginoon. Dininig niya Kasi si Pastora Kat, may sinabay pa siya na isang bata na youth para lang, hindi nga alam ni Pastora Kat kung ano yung gagawin niya kasi nga,
Hindi po ba ano, dalawa yung iipunan niya, pag-iipunan niya para makasama sa youth camp. Pero praise God po 'no, yung hindi po namin kaya nangyari kasi nga sa tulong ng Panginoon at nakapunta kami diyan sa Olongapo para sa youth camp. Napakabuti ng Panginoon kasi sa JCM Calao, tunay nga nakikita niya yung puso ng mga batang dumudulog sa kanya. Nakikita niya yung desire ng puso namin na makasama doon sa youth camp nung time na yun sa Olongapo. 2022 po noon. At hindi lang po yun, no? Yung, ano po yung first time kong makasakay sa eroplano na sobrang hindi ko yung naranasan kasi nung time lang po na yun kasi nga wala pong kakayahan ng pamilya ko, di ba? Di ko po inaakala na mararanasan ko pa yung pala yung bagay na yun. Isa po yun sa mga memorable experience na pinaranas sa akin ng Panginoon. At forever grateful po ako kasi grabe po yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. Hindi lang po yun, kundi pati sa kabataan dito sa JCM Calao. Dahil nakikita nila, bagaman pasaway yung mga bata rin dito, pero no time po na nagkaroon din dito ng youth camp, grabe, yung successful sa youth camp na nangyari dito sa Calao. Kasi kahit na yung mga bata dito, yung mga youth namin, hindi po ba, may pagkapasaway talaga. Pero nakikita niya yung puso namin, nakikita niya yung desire ng kalooban namin, nakikita niya yung katapatan namin sa kanya. At naniniwala ako na yung bawat isa sa atin, kapag nanampalataya talaga tayo sa Panginoon kapag nanampalataya tayo na sinabayan natin ang gawa, hindi masasayang effort na ginagawa natin para sa Panginoon. Kasi isang tawag lang natin sa Panginoon, nandyan na siya. Isang tawag lang natin, isang dulog lang natin sa Panginoon, sasagutin niya na tayo. Katulad nga po nung ang dami kong testimony, pero katulad nga po nung kapag sumuway ka naman, hindi po ba? Ako naranasan ko po na makagat ng makagat ng pusay, no? Nagkaroon ako ng takot, nagkaroon ako ng anxiety na baka kung anong mangyari sa akin. Pero hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad sa ospital para makapaturok. Pero alam ko naman na dahil sa may nagawa rin akong kasalanan, kaya alam niyo po yun, naalaw ng Panginoon na may mangyari sa atin. Pero alam niyo po yun, hindi niya tayo hahayaan. Hindi niya kahit sa ganun tayong sitwasyon, may ipaparealize lang sa atin yung Panginoon na, ay ganito anak, may nagawa ka na kailangan mong ayusin. May nagawa ka na kailangan mong baguhin sa sarili mo. At inaamin ko po na mayroon akong mga nagagawa. Pero yung pananampalataya ko, yung faith ko sa Panginoon, talagang ninanais ko pa na mag-grow. Ninanais ko pa na mag-apoy ako sa Panginoon. Katulad nung unang napagkakilala ko sa Kanya. Kasi bilang isang Kristiyano po, hindi po ba, dumaraan po tayo sa nagiging lukewarm po tayo. Nung times na nakakilala ko sa Panginoon, napakainit ko sa Panginoon. Sobra yung, alam niyo po yun, na halos lahat ng araw, tanghali, umaga, gabi, parang buong hapon na lang ako nagbabasa, kinakausap yung Panginoon, nananalangin sa Panginoon. Pero sa proseso po ng pagiging Kristiyano, no, habang tumatagal ka po, nagiging lukewarm ka. Pero alam niyo po yun, kaya kang ayusin ng Panginoon Kaya kanyang i-restore sa mga bagay na naging dahilan para na unti-unti maging mawala ka sa Panginoon. Grabe yung mga ginagawa ng Panginoon sa buhay natin kasi hindi hanggang ngayon nandirito pa rin po ako. Nakikita niya yung puso ko, nakikita niya na tuloy akong nananampalataya sa Kanya at pinipilit kong gawin yung best ko para masunod lahat ng mga nais ang Panginoon para sa akin. Sabi dito sa Lamentations 3:25. Saan na po? Wait lang po.
Yun po. Sorry po. Hindi pa yun. Sorry po. Sabi po dito sa Lamentations, si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig o nananampalataya, nagtitiwala sa Kanya at umaasa sa Kanya. Yun po yung bagay na hindi ko kinakaligtaan talaga, no? Maaring sa kalungkutan man, sa kasiyahan, sa kasaganahan, sa paghihirap. Ito yung inaalala ko palagi. Si Yahweh mabuti. Kapag ikaw nagtiwala at nanalig sa Kanya, ang Panginoon mabuti. Amen? So tulad sa mga story na kanina kalaan na kala Hezekias, di po ba? Pinakita ng Panginoon na napakabuti niya. Dininig niya ang bawat panalangin ng bawat isa. Dininig niya yung mga hinaing ng kanyang mga anak na naglilingkod sa Kanya. Amen po. So, nais lang, short lang po yung message ko ngayon, yung message ng Panginoon ngayon. So, nais ko pong sabihin sa bawat isa, no, na wag nating hayaan na mabaliwala yung pananampalataya natin. Kasi kulang na kulang yung pananampalataya kapag walang gawa. Hindi po ba? Sinabi yun sa James 2:17. Huwag na po natin puntahan na patay yung pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, pero kung wala ka namang gawa, at 'di ba? Kung wala kang gawa, pero may pananampalataya ka. Ay, tama ba? Sorry po. Kung wala kang gawa, pero puro ka lang pananampalataya, masasayang yung pananampalataya mo. At masasayang din yung gawa mo kung wala ka namang pananampalataya. So, example lang po na kapag ikaw may isang kapatiran sa'yo na humihingi ng panalangin, di ba po? Nanalangin ka lang pero parang yung panalangin mo hindi naman sincere, hindi ka naman nanampalataya. Alam niyo po yun, yung pinanalangin mo lang kasi gusto mo lang, or pinanalangin mo kasi yun yung sabi ng church niya na kapag may humingi ng panalangin, ipanalangin niyo. Hindi po ba? Sayang yung pananalangin mo kung pinanalangin mo lang ng walang pananampalataya. Nanalangin ka lang sa isang tao na yun kasi yun yung katuruan nyo, hindi po ba? Dapat po sa ganung paraan, may humingi sa'yo ng prayer, yung kapatiran mo na ipag-pray mo to, hindi po ba? Nararapat lamang na gawin natin yun ng magkasabay. Kasi, wait lang po. Kasi po, hindi po ba? Napakaganda ng kalalabasan kapag pinagsabay mo yon yung pananampalatayang may kalakip na gawa. Para hindi po masayang yung mga effort na ginawa natin, hindi po ba? So, gusto ko lang rin po sabihin na I encourage everyone na sa bawat ginagawa natin, hindi po ba? Kasi mananalangin po tayo ngayon, no? Nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin na hindi lang tayo manampalataya sa Kanya, kundi yung sa pamamagitan ng pananalangin natin. Kasi wala rin pong halaga kung yung pananalangin natin walang sincerity. Mahalaga na sa bawat panalangin natin, andun yung puso natin na itong pinapanalangin ko talaga na to. Nagtitiwala ako na mangyayari to at dinideclare ko na mangyayari to. Katulad nung sa story ko kanina, no, na dineclare, sabi sa salita kanina, na tanggapin mo, hindi po ba? Sa bawat hinihiling natin sa Panginoon, kailangan, hindi lang po puro hindi lang po puro, penga ko no, penga ko ganito, di ba po? Sa bawat panalangin natin, wag na po nating hahayaan na mawala pa rin yung sincerity natin sa pagpapasalamat sa Panginoon na hinihingi natin to sa Kanya. Amen po. So, nais ko lang po sabihin sa lahat na manalig at umasa tayo sa Panginoon sapagkat ang Panginoon lamang ang may kakayahan na bigyan lahat ng mga panalangin natin. Yun lamang po.